Hi everyone! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isa na namang collective love reading. Energy check-in, you and your person. We will see what's going on sa inyong relationship. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. So let's see. What's up? Anong ganap? Tignan natin yung recent past energy ng mga collective. And also, no, general reading lang to. So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you because this is also a timeless reading. So, tignan natin yung mga stronger energies for this reading. Para kanino po ito? As a confirmation, you have Virgo energy, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo ulit. Lakas ng Virgo. You have Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, and Libra. Virgo, Cancer, and Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. But can be any sign, okay? As long as makaka-resonate kayo, that's for you. And if I see other energies dito ng iba't ibang sign, sasabihin ko rin yan. So again, Virgo, Cancer, and Libra. Recent past. What's the recent past? The Empress. Parang may nagbuntis dito, ha? Wheel of Fortune. Okay. I feel like may nagbago, no? Nagbago ng kanyang feelings, pakikitungo sa isang tao. So, pwedeng ikaw yun, nagbago yung pakikitungo mo sa isang tao. Na halimbawa, dati super in love ka, tapos nagbago. Maybe because may mga mahirap na gawin sa relationship or parang mahirap i-handle sa relationship. What is the Empress? Three of Coins. Okay. Iba sa inyo, meron dito masyadong focus sa trabaho na parang wala nang time at oras. Time at oras, pareho lang yun. Time and energy for the relationship. What is the Nine of Wands? Ace of Coins. Wheel of Fortune. Ace of Cups. Oh! Okay. Yeah, I also see na kung meron kang kakonect ngayon na nagbago yung kanyang pakikitungo sa'yo, pwede kasing it's either meron siyang bagong pinagkakaabalahan sa trabaho niya or a new person na nai-involve sa kanya with the Ace of Cups. Okay? Let's see. Ano yung current situation? What is the current situation ng collective? Ten of Wands. Heavy loads. Oh, may napapagod na. Eight of Swords. Oh my God. Hanged Man. Parang Temperance. May naghihintay. Okay. So, like what I mentioned kanina, recent past, it used to be parang dating maayos, masayang relationship. Tapos, unti-unti, parang nakakapagod ng i-handle. Ang hirap ng i-handle. Pwedeng wala na kayo masyadong oras at panahon sa sarili ninyo. Sa isa't isa. It's either yung isa nagiging busy sa trabaho, tapos, or, no, merong bagong person na nai-involve, na nandun na yung kanyang attention. So, this is your current situation. To be honest, parang alanganin na to, no? With the Ten of Wands, you are still holding on sa relationship na to, pero alam mo yung malapit ka nang mag-give up. With the Eight of Swords, ang dami mo nang naiisip. Oo, ito yung tipong kalaban mo na rito yung isip mo, no? Na baka may something na kung ano-ano na yung ginagawa ng person na to kasi pwedeng wala na siyang masyadong oras at panahon sa'yo, hindi na makareply ng agad-agad, laging may dahilan. Oo, nakabitin ang relationship. But I feel like someone is also trying to be patient in this relationship. Parang gusto pang bigyan ng chance na, giving the benefit of the doubt na baka nga busy lang sa work or baka
Meron lang siyang goal sa trabaho niya na gusto niya mabigyan muna ng focus para ma-achieve niya. Okay? So, let's see yung feelings. Ano ang feelings ng person mo sa'yo? Ano yung feelings ng person ng collective? The Lovers in reverse. Nako, misaligned values. Oh, parang siguro itong person mo nakawala na ng gana. Oh my God, 2 of Wands, oh. Meron siyang decision making, may pinagpipilian. Feelings ng person, 4 of Wands. Some of you, pwedeng kayo ay may plans na of getting married. Oo, parang napag-uusapan nyo na yung seryosong aspeto ng relasyon ninyo. Pwedeng long distance relationship to. What is the Lovers reverse? Judgment. Oh my God, may nagbabago ng ng decision niya sa buhay. What is the 2 of Wands? 9 of Coins. What is the 4 of Wands? 2 of Cups. I feel like this person is somehow nagbabago siya ng direction sa relationship ninyo. Kung meron kayong balak na magpakasal, mag-settle down, magsama together, para siyang madidelay. Oo. Kasi it seems na it's either yung person mo ngayon, meron siyang mga opportunity sa trabaho niya na kailangan niya ng oras, panahon doon na makapag-focus doon kasi ayaw niyang sayangin, no? So, pwedeng ipinagpapaliban ang inyong plano to get married. Oh, 7 of Wands. Okay. Worth fighting for. Yeah. I feel like siguro naisip niya na kung talagang kayo ay para sa isa't isa, handa kang maghintay para sa kanya. Tingnan naman natin yung feelings mo towards your person. Ano yung feelings ng collective towards their person? King of Coins, 5 of Cups. Oh, okay. Oo, parang feeling mo sa person mo masyadong materialistic. Oo. Ito yung tipong yung tipong magkasama na kayo, tapos may tumawag na boss, tapos pinagre-report siya sa trabaho. Ito yung tipo na iiwanan ka in the middle of your date para pumasok sa work. And parang ngayon, pinagsisisihan mo or meron kang disappointment with this person. Oh my God. Oh my God. Queen of Swords. And the 3 of Swords. So, parang ikaw yung ayaw na. Baka napagod ka na, oh. Sobra ka ng parang na tawag dyan, hindi na napapansin or tinitake for granted, pinagsasawalang bahala. Pwedeng nagkaroon na to ng separation before na almost magse-separate na kayo. Tapos, nakiusap yung person mo na ayusin, na wag muna. But I feel like, feeling mo ngayon, ito yung pakiramdam na wala ka naman talagang karelasyon kasi hindi mo siya maramdaman. Ganon. Oo. So, it seems na yung person mo, ang kanyang priority, yung career niya, trabaho niya. Pwedeng you are dealing with someone na mataas yung ambition niya sa buhay. And maybe ito yung time na nakukuha niya yung mga gusto niya, nakukuha niya yung kanyang mga goals. So, para kumbaga, gusto niya samantalahin yun. So, ang tanong is, willing to wait ka ba? Willing ka ba na suportahan siya? Okay, ano yung energies ng relationship na to?
karmic relationship, playfulness, wedding. O, ayun na nga. So, pwedeng kayo ay nagpaplano na sa inyong kasal. A lot of passion but difficult to maintain. So, pwedeng you still have, you love this person, mahal ka rin niya. Kaya lang, alam mo yun, na parang, yung mga opportunities kasi sa atin, hindi laging dumarating yan. Kaya, siguro yung person mo, since ang daming opportunities dumarating sa kanya, hindi niya kayang palagpasin yun. Oo, it is always, ano ba yan? It's always best to show your appreciation to your partner. So, yeah, I feel like yun yung hinahanap mo. Yung appreciation ng partner mo, yung expression niya ng feelings niya. Yun yung nagkukulang. Parang walang masyadong assurance, no? Someone is not being true in this relationship. Merong deception. Baka meron ding mga bagay na itinatago sa'yo. Self-care. I think, importante rin dapat na you take care of yourself. Oo, kasi pwedeng hindi mo na rin naalagaan yung sarili mo dahil sa kakaisip mo sa kanya, no? Sa kakaisip mo sa problema, sa pagiging frustrated sa nangyayari sa relationship ninyo. So, where is this relationship going? Saan papunta to? Where is this relationship? Where is this relationship going? Ace of Coins. Hierophant. Oh. Okay. Ace of Coins, new beginning. So, pwedeng you will try na ayusin itong relationship na to. Kung kayo ay may plans na ng kasal, medyo i-delay nyo lang, no? Siguro pag-uusapan nyo. With the Devil card here, pwede kasing meron ditong unhealthy habits sa relationship or may temptation. So, siguro isa sa pwede nyo pa rin pag-awaya in the future yung selos. Where is this relationship? Nako. Oh my G. Okay. Meron 5 of Cups, Queen of Swords, and the 4 of Wands. So, yung iba sa inyo, naka-reverse naman itong 5 of Cups. Pwedeng you will still try to stay in the relationship, pero meron kang boundaries. Magsiset ka ng boundaries. Yung tipong, magsiset ka ng timeline na, okay, sige, bibigyan mo ng chance ng person na to na ayusin yung relationship ninyo. Pero dapat may mga conditions na. Or, halimbawa, sabihin mo na, within a year, sa loob ng 1 taon, dapat masettle na natin yung kailangan ayusin kung talagang may plans kayo of settling down or pag-aasawa, ganon. So, dapat meron ng konkretong plano. Okay? Within a certain period of time, depende sa mapag-uusapan ninyo. Kasi kung wala, there is a possibility na ikaw mismo yung tatapos sa relationship na to eh. Diba? That's what I'm seeing here. 4 of Swords, healing. Alam nyo, ewan ko possible na malaki yung magiging pagbabago pag may na-involve na baby. If someone gets pregnant. Pero eto kung sa tingin ninyo, lalo na kung ikaw yung feminine, ikaw yung babae rito, at you have the capabilities of getting pregnant, pag-isipan mo muna bago ka mag-decide if you want to have a baby with this person. Kasi hanggat hindi sure, like example, hindi kayo kinakasal, wag muna. 'Di ba? Kasi maaring parang iba pa kasi iba yung priorities niya nasa career, trabaho, no? Although maganda yon for your future, pero ang tanong is,
ano yung ginagawa naman niya para sa pagpapatibay ng relationship ninyo? Kasi kung wala siyang gagawin, medyo alanganin dyan. Lalo na kung, gagawing dahilan lang is because you have a child or meron kayong baby together na pwedeng maging problema in the future kapag yun yung lang yung dahilan ninyo, no? So, if you know what I'm saying, may mga ganun kasi, like, for example na lang, no, if you are familiar sa situation nung celebrity na may anak siya sa iba, no, pero hindi sila kinasal, tapos naghiwalay sila, and then sa iba siya kinasal, hindi dun sa may anak siya, 'di ba? So parang, okay. So, that's just a piece of advice. But anyway, kayo pa rin naman na magde-decide. Okay? So, that is your reading, collective. So, kung meron kayong mga situation na gusto nyo i-read natin, comment nyo lang dyan. And we will see what we can do. So, that is your reading. Thank you so much and bye!